verse 30 hanggang 31. Nasabi po ay ganito, bilang mga tao, ito po yung ating dapat gawin. Tungkulin natin ito sa Diyos kung tayo ay nasa larangan ng tinatawag na mga paglilingkod. Marcos chapter 12 verse 30 hanggang 31. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ano nga po ulit yung sabi? Iibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. So, ibig sabihin, yung buong katawan, buong pagkatao, ito ay contaminated ng tinatawag na pag-ibig. Ano ang magiging kakulangan? Wala. Pero inyo mula pag-iisip, mula puso, kaluluwa, at ng buong lakas, naroon ng Diyos. Ito natin, 31, ang pangalawang ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Makikita natin sa sitwasyon ng binata, kung iniibig niya yung kanyang kapwa, ibibenta niya yung sinasabi ng Diyos na ipamahagi. Pero hindi niya nagawa yun dahil nga siya ay walang pag-ibig. So makikita natin dito, kaya ipinakilala po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto upang maging ganap sila sa kanilang pananampalataya. Kaya binanggit niya, ituturo ko sa inyo ang 100 kagaling-galingan. Ganoon din po sa atin sa mga huling panahon. Hindi natin marapat isipin, para sa taga-Korinto lang naman yun. Hindi. Huwag natin pong isipin na yung mga sinasabi mo na yan, Brad, para sa mga taga-Korinto lang. Hindi po. Ito yung talata sa unang Korinto chapter 1 verse 2. Ito po yung sinasabi natin, na hindi para sa mga taga-Korinto lamang. Ito ay para sa lahat ng mga alagad na nagnanais pumasok sa kaharian ng Diyos. Na kung saan ang bawat isa sa atin na gumaganap ng kalooban ng Diyos ay nararapat maging sakdal ang ating mga puso. 1 Corinthians chapter 1 verse 2 ang sabi, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag ng mga banal, kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na kanila at Panginoon natin. O exclusive lang ba yun para sa mga taga-Korinto? Hindi po. Para sa lahat ng mga alagad na mga kapatid na kung saan tinuturo ni Apostol Pablo para magkaroon ang tinatawag na katuparan yung inyong mga pananampalataya, magkaroon kayo ng sakdal na puso at magkaroon ng pag-ibig. Dahil yung pag-ibig, hindi nagkukulang, hindi natatapos, hindi titigil, hindi mawawala. Sapat ito. Yung ibang mga bagay ay hindi sapat, ito ay kumpleto at ginagarantiya ng Diyos na ito ay ating kinakailangan sa buhay. At tandaan natin na ibinigay ng ating Panginoon Kristo ang kanyang buong buhay para sa bawat isa sa atin. Yung binasa po natin kanina na 1 Corinthians 13:4, yun yung tinatawag na agape. Ito na naman tayo. Ano ba yung agape? Divine love o sacrificial love o pag-ibig na may pagpapakasakit. Isang mataas na uri ng pag-ibig na kung saan ipinakikilala ng banal na kasulatan. Ito pa ho ang isang halimbawa ng agape. 1 John chapter 4 verse 7 and 12. Pansinin po natin. 1 John chapter 4 verse 7 and 12. Ang sabi po ay ganito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos, at nakakakilala sa Diyos. Yung may pag-ibig lang ang makakakilala, no? Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Malinaw yung sabi ng talata, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. God is love, love is God. 9. Dito nahahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya agape. Bakit? Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa sanglibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa
sa ating mga kasalanan. Ang sabi sa sumunod, mga minamahal, kung tayo iniibig ng Diyos, gayon ay nararapat na mga ibigan din naman tayo sa isa't isa. Kaya nga agapi pagdating dito sa verse 16, pansinin po natin, o 16 ng 1 John, at ating nakikilala at ating sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, pangatlong banggit, God is love. At ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin. Kaya nga, perfect. Sakdal. Diba? Yun yung magpapasakdal. Upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom, sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sanglibutan. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig. Nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal ng pag-ibig. Nakikita natin doon anong ibig sabihin nun, di ba? Lahat tayo mamamatay. Pero bakit mayroong mga ilang kaanib sa iglesia natatakot mamatay? Di ba? Ano ang ibig sabihin? Hindi pa daw sakdal yung pag-ibig.